Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na ang mga OFW. Samahan niyo ako sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Samahan niyo rin akong himayin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong papasek or Secretary for Presidential or Presidential Advisor for Poverty Alleviation at ito ang Larigadon Live! Sa issue ng bayan ay usap-usapan ngayon ang pagtanggal ng subsidy o ang subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth. At ito ay binatikos ng karamihan sapagkat ito daw ay makakaapekto sa pagbibigay ng serbisyo ng PhilHealth. Para sa akin po ay hindi. Sapagkat noon hong nakaraang taon ay kaya nga isinauli yung 89.9 billion na idle funds ng PhilHealth na nanggaling sa PCSO at sa PAGCOR ay dahil hindi naman ito nagagamit. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat dahil napaka-efficient ngayon ng management ng PhilHealth, ang naging koleksyon nila for 2024 ay umabot ng 175 billion. At ang kanilang nagamit lamang ay 155 billion. Ang ibig sabihin ay hustong-husto o sapat na sapat ang koleksyon ng PhilHealth. Ngayon, masasabi na ba natin na hindi nagbigay ng magandang serbisyo ang PhilHealth? Hindi po, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon under the Marcos administration, ang 100% universal healthcare ay naipatupad. Ang ibig sabihin nito, lahat ng Pilipino ay nakakatanggap na ng benepisyo sa PhilHealth kahit hindi sila paying members. Lahat ng Pilipino. Hindi kagaya dati na kung sino lang ang miyembro ay yun lang rin ang makakatanggap ng benepisyo ng PhilHealth. Ngayon hindi. Lahat ng Pilipino, basta mapatunayan lamang na Pilipino ka, ikaw ay makakatanggap ng lahat ng benepisyo ng PhilHealth. At totoo ba na mapapabayaan? Hindi. Sapagkat ang subsidiya ng PhilHealth pag ikaw ay na-confine ay nag-increase ng 30% from 20% in the previous administration. Naging 30% ngayon. At ito pa ang pinakamaganda dahil napakarami ngayon may problema sa dialysis. Ang dialysis dati, nung nakaraang administrasyon ay 2,000 pesos lamang ang subsidiya. 2,000 pesos under BBM administration or under the Marcos administration, naging 6,500 po yan. Kaya ngayon ay totally no cash out ang pasyente pag sila ay merong dialysis na kailangan. From 2,000 pesos during the previous administration, ngayon ay 6,500 pesos. Times 3, more than times 3 ang ibinigay ng PhilHealth. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mapapabayaan. At hindi lamang yon. Dati, ang sessions ng dialysis ay limited lamang sa 58 times a year. 58 lamang sessions. Ngayon, under the administration of President Bongbong Marcos, ginawang 156 yan. 156 sessions. Kaya yung mga nagkakaproblema na nagkakailangan ng dialysis ay mas matiwasay ang kanilang pagtanggap ng benepisyo ngayon. Isipin nyo, from 2,000 to 6,500 at naging 156 sessions a year. Kaya napakalaking luwag yan. At lahat yan ay nagawa ng PhilHealth nang walang subsidiya na ginamit. Kaya nga sinoli yung 89.9 billion sapagkat hindi nagagamit. Ang matindi pa doon, hindi na nga nagagamit, binabayaran pa ng interest ng bangko ng gobyerno, ng Land Bank. Kaya minabuti pa na gamitin na lamang sa ibang mga proyekto. At ang iba pang mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth ngayon ay kagaya na lamang ng mga maintenance medicines para dun sa ating mga senior citizen na kinakailangan ng mga gamot sa high blood, gamot sa mga itong mga sa sugar, ganyan.
Lahat yan ay matatanggap nila ng libre. Basta magparehistro lamang sila sa PhilHealth na kinakailangan nila ng ganitong mga maintenance medicine, sila ay bibigyan ng libre hanggat sa kinakailangan nila. Kaya hindi totoo yung sinasabi na dahil na tinanggalan ng 74 billion na subsidy ang PhilHealth ay hindi na ito maipatutupad ang mga programa niya. Bagkos ay nagdoble-doble pa nga ang kanilang benepisyo na ibinibigay. At hindi lamang yon, meron pa nga silang savings. Itong 2024, nagkaroon pa ng savings na 20 billion from the 175 billion collection na ang nagamit lang ay 155. Kaya itong mga haka-haka na sinasabi na itong PhilHealth daw ay hindi makakapagbigay ng tamang serbisyo, hindi ho totoo yan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos, lahat ng tungkol sa mga healthcare ay binibigyan talaga ng atensyon ng ating mahal na Pangulo. Kaya huwag kayong mag-alala at ang PhilHealth ay patuloy na magbibigay ng tamang serbisyo at karagdagang serbisyo para sa ating mga kababayan, miyembro ka man o hindi. Kaya mga kababayan, huwag kayong mag-alala. At dati, malaking problema rin ang cataract surgery sa ating mga kababayan. Dati, ang cataract surgery, ang bawat surgeon ay limited lamang sa 50 operations in a month. Ibig sabihin nito, 2 pasyente lang ang kanilang pwedeng operahan sa mata bawat araw. Ngayon, hindi, inalis na lahat ang limit na yan. Kaya kung ang doktor, merong pasyenteng 10 o 15, kung kaya niya operahan yan, siya ay babayaran pa rin ng PhilHealth. Kaya hindi ito magkakaroon ng pagbawas ng benepisyo dahil na ang subsidy ay inalis. At yan naman hong subsidy, yan naman ho ay hindi pondo ng PhilHealth. Yan ay nanggagaling sa PCSO at sa PAGCOR. At yan naman ang matitipid dyan ay i-rechannel sa ibang mga pangangailangan sa healthcare, kagaya ng modernize ng mga hospitals, mga national hospitals, mga provincial hospitals. Kasi para yung mga pasyente na nangangailangan ng mga special laboratory exams ay hindi na kailangan pumunta sa Manila, kundi doon pa lang sa kanilang mga provincial hospitals, sa mga national hospitals ay pwede na nilang matanggap yung mga ganyang serbisyo. Dahil pinapaganda ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos ang healthcare system. At yan ay kasama ang pag-modernize ng mga national hospitals at provincial hospitals. At yun namang budget na natuligsa rin ng mga kababayan natin, ng ilang mga kababayan, na bakit daw mas malaki ang naging budget ng Department of Public Works and Highways, noong dumaan ito sa pagre-review ng ating mahal na Pangulo ay naibalik ang number 1 na pinakamalaking budget ang Department of Education. Sa katunayan ay ang education ang nagkaroon ng pinakamalaking budget at ang pangalawa lamang ang DPWH at pangatlo ang Department of Health at saka ang Department of Agriculture. Kaya huwag tayong mag-alala mga kababayan dahil meron tayong isang napakahusay na Pangulo na talagang lahat yan ay kanyang tinitingnan at gusto niya talagang maisaayos ang programa ng ating gobyerno. At sa aming pagbabalik ay makakasama naman natin si Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Ang II, kilala sa pangalang Clink. At tatalakayin naman natin ang programa ng CFO para sa ating mga kababayang Pilipino na nasa labas ng bansa at kung anong mga serbisyo ang maaring ibigay ng CFO sa kanila at sa kanilang mga kapamilya. Kaya tutok lang at magbabalik pa ang Larigadon Live! Mga isyung pinag-uusapan. They claim the area to be their territory. At doon po talaga tayo hindi papayag. No?
talagang may increased cyber attacks and cyber criminal activities worldwide. These are billion-dollar criminal activities. Sindikato ito eh. Matapang na hinaharap in person. Pakita talagang may na behind bars talaga na illegal recruiter, no? Mga paninindigan para sa taong bayan. Gusto ko yung community na talagang nagsasalita ng totoo, hindi natatakot. They feel protected. Walang masama sa band-aid solution as long as may long-term solution. Mga makabulahang diskusyon. Nag-aaksaya ng panahon na naman yung mga senador, mayroong signature gathering, pero wala pang petition. Pag walang petition, wala pang biyahe. Yan ang samon ko sa kanila. If you can copy, or at least kung mahihigitan nyo yung ginagawa ko, di tsaka kayo dumaldal. May malasakit para sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. So we're building many modern hospitals, access sa healthcare na affordable at mabilis at may kalidad. ma-improve yung travel experience ng ating mga mananakay dito sa Metro Manila. No? Yung science and technology will cause economic and social development for our people and our country. Tungo sa isang bagong Pilipinas. And our mandate is to protect the people and to serve our country, secure our sovereignty and our sovereign rights. Government will do all it can to make sure that an OFW's journey is an inspirational journey for all time. Let's do our job with honesty and integrity. In person. Biyernes, alas 8 ng gabi. Nagbabalik ang Larigadon Live at ngayon umaga ay makakasama natin sa ating talakayan si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Clink ang the second. Magandang umaga, Secretary Clink. Oo. Sek, magandang umaga. Oo. Alam niyo, Happy New Year, Sek. Oh, Happy New Year pala. Oo. Ang si Secretary Dante Ang po ay mas kilala din sa tawag sa kanya na Clink. Oo, yan ang madalas na itawag namin sa kanya. At meron kasi tayong CFO o yung Commission on Overseas Filipinos. Ano po ang kaibahan nito sa DMW? Pagkat meron tayong bagong create na department, itong Department of Migrant Workers, nagkakaroon ng confusion yung ating mga kababayan kung ano ang kaibahan ng DMW dito sa CFO. Oo, Commission on Filipino Overseas. Maari nyo bang bigyan ng paliwanag itong bagay na ito? Sure. Well, first, Sec, thank you very much for inviting me to your program. Yeah, thank you also for coming. You're a real friend and Happy New Year again po. And nabati ko po yung mga, yung mga viewers. Maraming salamat. Marami po nagtatanong kung ano nga po yung kaibahan ng CFO at yung DMW. Sa totoo po, marami kaming ugnayan po ng DMW. Pero in a way po, to simplify things, kung saan po nagtatapos ang trabaho ng DMW, doon po nagsisimula yung trabaho ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kasi po, ang DMW po ang department in charge po of the OFWs. Ito po yung mga tinatawag nating temporary migrants or migrant workers. Ang CFO naman po, siya po ang in charge sa mga permanent Filipino migrants abroad. At ang mission po namin ay ilapit po sila sa Pilipinas para po sila ay tuloy na makatulong sa para national hindi mawala development. yung kanilang ugnayan Opo. sa ating bansa. Opo. Upang At, maipalala sa kanila na Pilipino pa rin sila. Tama po yun, Sek. Kahit na worse na yung kanilang salita. Tama po yun. Sa iba nga po, pinanganak na sa abroad. At sabi ko nga po kanina, marami kaming ugnayan ng DMW. At meron nga po kaming linalakad ngayon na parang partnership. So para po kung saan man mapadpad yung mga nangangailangan nating Filipinos abroad, sa amin po or sa DMW, ay magtutulungan po kami para mabigay po yung tamang serbisyo sa kanila. Yan talaga. Kasi yan ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo sa ating mga ahensya na
work as one, Opo. and we are working as one government. Opo, So, ito talaga, alam mo ba, Secretary Dante? Link na lang po. Clint, Secretary Clint. Ako, first time kong mag-work sa government, and I'm very proud of it because ngayon ko talaga naramdaman na talagang kailangan palang ibalik din natin ang serbisyo sa ating mga kababayan. At napakasarap din na first time ko mag-work sa government na yung aking pinuno, yung ating leader ay talaga namang napakagaling at saka talagang taos sa puso yung kanyang paglilingkod sa bayan. Makikita mo ngayon, napakaganda ng ekonomiya, napakaganda ng ating labor employment rate at yung ating GDP, napakaganda. So itong mabalik tayo doon sa ugnayan na sinasabi natin ng CFO at saka ng DMW. Ito naman ay meron na kayong mga sistema ngayon tungkol sa bagay na yan. May mga ilang sistema na po in place at marami pa pong ginagawa. Nakita nga po tayo doon sa opening ninyo nung yung opening ng DMW office sa DMW. Makati. At marami po kami pinag-uusapan. Isa na po doon yung database sharing agreement. Kasi po malaking bagay po yung datos eh. So, coming from the private sector, sabi nga po nila, di ba? Know your customer first. And, yan po talaga. Sanay ka dito kasi sa inyo, bukod sa inyong kalaman, ay si Secretary Klinko or Dante Ang II ay ang CFO din ng Manila Times. Ang isa sa kagalang-galang na publikasyon sa ating bansa, ang Manila Times. Kaya sanay na sanay siya sa negosyo at yung mga sistema at pamamaraan tungkol sa maayos na pamamahala. Opo. Madalas sa sinasabi ni Sec Hans, kakdak ng DMW, kinukot niya nga po yung si Presidente, ang kautos-utusan daw red carpet daw, hindi red tape. So, yun din pong talagang tumalab sa akin at nasa sa isip po namin at lalo-lalo bago nga lang po ako sa CFO, itong October lang po, but yun po talagang ang nasa sa isip po namin lahat. Para na sa akin naman ay isang mahusay na desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ikaw ay itinalaga dyan sapagkat ikaw talaga ay napakahusay, napakarunong. Matagal na tayo magkakilala, matagal na tayo magkaibigan. Dati ko kasi noong ako ay nasa active pa sa politics noon, si Secretary Dante Klink ay ang isa sa mga madalas mag-interview sa akin. At saka palagi akong napifeature sa Manila Times. At, Salamat, Sec. Sa pagkakatanda ko, itong Manila Times, ang problema ko lang dyan sa Manila Times ay masyadong bias. Bias kasi, pagka noong panahon na nag-file ako ng impeachment case laban kay former Chief Justice Lourdes Sereno, pagka kami ay pinipicture sa dyaryo mo, yung picture ko mas malaki. Yung kay Sereno ay maliit. Kami naman po, sumusunod lang sa balita yun. So, kayo po yung malaking balita So, sa ngayon, ay merong agam-agam ngayon ang mga Pilipino. Itong napakainit na itong issue na ito sapagkat nanalo si President Trump bilang magiging susunod na Pangulo ng Estados Unidos. At meron yatang mga binitawan na salita na ang patitibayin niya ang immigration laws ng US. At yung mga illegal alien ay baka maapektuhan at baka pauwiin. At sa ngayon ba ay marami tayong bilang ng mga Pilipino na mga illegal alien pa sa US? Well, isa po to sa... Yung mga TNT na tinatawag. Isa po to sa mga sinusundan natin. No? I think yung concern po stems from yung campaign promise ni President-elect Trump na magde-deport po na siya 1 million kagad sa unang mga buwan sa office. At pero alam niyo po, di talaga natin malalaman until po magsimula na yung kanyang administration kasi po itong binabantayan naming issue, nakita namin medyo nag-soften siya ng konti sa H-1 visa. Ito po yung mga hina-hire po ng mga American corporations sa Philippines at saka sa iba pang bansa para magtrabaho temporarily sa US under that visa program.
At ito yung nga po naging parang controversial ngayon na exchange nila Elon Musk at nila ng mga iba pang MAGA supporters. So siguro maganda po, tingnan na lang natin. Sabi din po ni Ambassador Romualdez, binabasa ko po isa sa mga statements siya nung sa nakaraan, medyo pinapakalma po niya yung mga Filipino community natin doon. At ang tema po ng statement niya ang unahin daw ni Trump yata yung mga illegal at mga criminal na immigrants. And sa palagay ko po, on that measure, medyo malayo po ng konti sa dadaan naman siguro po yung mga Pinoy. But like I said po, magantay lang po tayo at malalaman din natin soon enough kung ano pong gagawin talaga ni President Trump. Ako naman umaasa na magiging maganda rin naman ang sitwasyon para sa mga Filipinos doon, yung mga undocumented. Dahil kasi kahit na sila ay matuturing na overstaying or undocumented Filipinos, ay nakakapagbigay sila ng serbisyo sa bansang Estados Unidos. Sapagkat marami sa kanila dyan ay mga nasa personal service at yung mga tinatawag natin na mga menial jobs ay sila yung willing na magtrabaho dyan. Gaya ng gasoline boy, di ba? Yung mga busboy sa restaurants, mga waiter. Yung ibang mga nationals naman ay ayaw ng mga ganyang trabaho. Kaya tingin ko maaapektuhan din ng malaki ang Amerika kapag pinauwi yung mga Pilipino dyan. Dahil walang mga willing na magtrabaho na kasing sisipag at kasing babait at kasing honest ng mga Pilipino. Yeah, tama po kayo, Seg. I think sa kabuuan po, yung mga trabaho po ng mga immigrants, hindi lang po mga Pilipino, but lalo na po yung mga taga Latin America, yung mga trabaho po na hindi talaga gugustuhin ng mga Amerikano. So, ito po yung mga labor-intensive. Yung labor-intensive. Medyo dirty yung trabaho. You have to get your hands dirty nga po. Sa construction lang doon. Construction wala nang pinakamahusay kundi mga Pilipino. Yes, opo. Palagay ko, mahirapan din po sila. So, kaya po siguro natin naririnig din po yung mga bagong statement ni President-elect Trump. Nag-soften up. Medyo po. But like I said po, medyo mahirap po kasi mag-speculate. At siguro antayin na lang po na siguro natin kung ano po yung talagang magiging policy niya. Kasi yung ibang mga nationals naman doon, yung ibang immigrants naman doon, ay bukod sa pagiging illegal, sila pa nga yung nagbebenta ng droga, sila yung mga involved sa mga crimes. Pero hindi po mga Pinoy. Hindi mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino, sa dami ng mga nabisita ko rin ng mga Pilipino, talagang napakasisipag. Alam niyo po mga kababayan na talagang gusto lang magtrabaho, gusto tumulong sa pamilya, gusto tumulong sa bayan. Yun lang naman po ang pakay nila. Napakalaki ng naitutulong nila sa ating bayan. Yes. In fact, yung nasa formal sector na remittances ay umabot ng more than $38 billion. Yes. At ito ay yung nasa formal sector lamang. Yes. Ito, ibig sabihin, ito yung mga documented OFWs na nagre-remit. Wala pa yung mga padala. Wala pa yung mga informal sector na, at saka yung mga Filipino migrants na hindi na dumadaan doon sa system ng OFW remittance. Sa tingin mo, Secretary Dante, yung nasa informal sector o yung mga hindi kabilang doon sa OFW ay bilyon din ang halaga ng remittances na ito. Alam niyo po, meron nga po kami nakuhang communications lately sa Bangko Sentral. Isa nga po ng gusto talaga nilang pag-aralan kung ano po talaga yung source. Medyo mahirap po kasi, because hindi naman po ako bankero, pagkaintindi ko lang po, yung clearance kasi po ng mga remittances, parang naimbudo sa Amerika. So, hindi nyo na po disaggregate. Kung sino pa talaga yung sender at saka kung ano yung original country. So, kaya po pag nakita nyo yung datos, karamihan po ng mga remittance tila parang galing Amerika. Pero kumuga po, consolidated lang din or kinlear doon. Pero sa tingin ko po, dahil matagal din po kung tumira sa abroad, mga 9 years po ako sa US, tapos 4 years pa ako sa Canada. Alam niyo po yung mga kababayan po natin, whether sila po ay legal o hindi legal, permanent, hindi permanent, talagang nagpapadala. Lalo pa kung may birthday, Pasko. Lalo na yung Pasko. Kultura po kasi natin, yan eh. Hindi po mawawala talaga sa Pinoy yan. At thankfully nga po sa malasakit nila, talaga pong malaki ang pakinabang naman po natin sa Pilipinas. Ako sa tansya ko, dahil na napakaraming mga Pilipino rin na mga hindi mga accounted yung kanilang mga
mga pinapadala dahil it does not pass through the system of OFW, Migrant Workers Collection, tingin ko, bilyon dolyares din ang kanilang pinapadala dyan. Yung mga nasa informal sector. Palagi ko po tama kayo. Kaya isa nga po sa gusto ko talagang pag-aralan yan, nang ngayon po nasa CFO, talaga pong tingnan niya at pag-aralan. Like I said, through partnerships po talaga with DMW, partnerships po with the ICT, meron po kaming ginawang programa para po dun sa e-travel ninyo. Kaya po pag nag-register na kayo sa e-travel, medyo malalaman na po natin doon kung kayo po ay tourist, o OFW, o kaya po permanent migrant. At isa po lang yan sa mga titingnan natin para po talaga mabuo yung kaalaman natin kumbaga sa mga stakeholders po natin. At sinabi mo kanina, Secretary Dante, na ang consolidated collection na yan na mas napupunan natin ay yung galing sa US. Apo. Pero hindi natin siguro pa na-consider dyan na in Hong Kong alone, there are about 220,000 Baka mas marami pa po yata. Ayun yung latest Pero data. may mga data po kayo na gusto na nagugulat din kami. Dapat makipag-ugnayan din kami sa inyo. Yung kasi marami akong mga kaibigan sa Hong Kong at sa Macau. Sa Hong Kong, there are about 220,000 Filipinos na working yan. Yes, Lahat yan working kasi wala naman doon yung mga pamilya nila. And in Macau is about 25,000. And then, nagkaroon ng panibagong policy ngayon or panibagong programa dito sa yung tinatawag nila Greater Bay Area, which includes Macau, Hong Kong, Guangzhou, and some nearby cities in the Bay, in the Hong Kong Bay, Macau Bay. And they will also require additional Filipino workers. Kaya ito, malaking pakinabang ito sa atin. And ito talaga dapat mapag-aralan din ng CFO at saka ng DMW sapagkat mag-i-increase ang pag-deploy natin ng mga Pilipino dyan sa lugar na yan. Yeah. Dahil na magkakaroon sila dyan ng yung bagong economic development, itong Greater Bay Area. Yes. Naka-attend ako ng symposium dito na pinangunahan ng Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, yung combined na Filipino and Chinese commerce and industry. So, yun ang prediction nila ay magre-require uli ng mas marami pang mga trabahador na mga Pilipino. Ito, napakaganda nito. Napaka-popular po sila ng mga Filipino workers kasi po iba po yung value system nila. Iba yung value system. Pero isa po yun sa pinag-uusapan din namin kasi po minsan yung mga Filipinos po aalis ng Pilipinas bilang OFW. Pero habang abroad, sila po nag-a-apply ng permanent residency, nagbabago. So, napapadpad naman po sila sa CFO. Tsaka po yung iba na may dalang pamilya, siguro hindi po sa Hong Kong, but lalo na po sa Middle East. Yung mga anak po nila nag-aaral sa Philippine schools. Isa pa pong namin yan. Kasi po yung Philippine schools overseas po ay under po ng Commission on Filipinos Overseas. So, kami po yung pinaka-regulator nila to ensure po that they follow yung Philippine curriculum. Kasi po, ang habol po nila ng mga magulang na OFW, pagbalik nila ng Pilipinas, seamless po yung integration ng mga anak nila dito po sa school system. Yun nga. Napakaganda niyan, para seamless yung integration. Opo. Dahil naging malaking problema din yan ng mga nag-aral sa abroad na pagdating nila dito, hindi recognize yung kanilang kanilang mga educational attainment. Tama po yun. Ayaw naman po nilang umulit ng grado yung anak nila. Sayang po yung oras, sayang yung And pera. they cannot also afford international schools, no? Dahil times 10 naman yung tuition fee. Kasi kung yung international schools, yung seamless integration din. But the cost is really prohibitive. Tama kayo, Sek. So there are about 35 Philippine schools overseas. Karamihan po nila nito nasa overseas, pero mga bago po nasa Cambodia at iba pa pong lugar na marami tayong OFW. So marami po kami talagang ugnayan ng DMW. Napuntahan ko, nakita ko yung nasa Cambodia, yung nasa Phnom Penh ako. Nakita ko yan, merong isang school doon na
Pilipino. Yes. Na yun ang pagkakakwento nila sa akin na ang kanilang sinusunod na curriculum ay yung Philippine educational That's system. right. Sapagkat ang sabi nga nila, para pag-uwi nila rito, Seamless po yung seamless transition. pa rin yung integration. Yeah. Pag natapos sila doon ng grade 6, Yeah. pagdating dito, pwede sila mag-grade 7. Yes. Oo. Kasi napakarami nating mga Pilipino na mga OFW na nagkaroon na ng anak doon. Kaya doon na rin sila nag-aaral. pero Napakagandang idea niya. Opo. At saka yung mga anak po ng mga Filipinos na rin abroad, siyempre, doon na po sila lumaki. Ang karamihan po na siguro concern ng mga Filipinos na kababayan natin, hindi nila alam yung kultura natin, Oo, yung values natin, hindi na po nagmamano, hindi na po dapat marunong buhayin mag-Filipino. natin yun. So, trabaho po namin yun. Oo, So, may mga programa po kami. Isa na po dito yung ULEAD program. Oo. So, kami, may mga Filipino families po abroad na nagpapadala po ng mga anak nila dito for a while para po ma-immerse sila sa kultura natin. Oo. At papalawakin pa po namin itong programa. Nakita ko yun sa inyong mandate, mayroon kayong mga youth programs. Yes, opo. Oo. Opo. Isa na po yan. So, para naman po na makapag-connect sila sa Filipino roots nila at para po di nila makalimutan na siguro dito po sila nanggaling at to position themselves po na makatulong din sa national development natin. Oo, tama. Oo. Talagang dapat ay maipamulat sa kanila na sila ay Pilipino pa rin. Opo. Kahit saang bansa pa sila At naroon. sila po welcome din dito. Oo, at welcome sila dito. Gusto At nilang minamahal bumalik, natin mag-retire, sila. Oo. bumisita. Oo, napakagandang mag-retire dito. Opo. Napakaganda ng ating bansa. At kahit na namulat sila sa mga modernong pamamaraan sa ibang bansa, ay pagdating nila dito ay magugulat sila dahil napaka-moderno na rin ang ating bansa. At lahat naman dito ay ng kakailanganin nila ay nandito na rin. Yes, tama At rin. patuloy naman ang pagsisikap ng ating mahal na Pangulo na mapaganda ang ating serbisyo dito. At saka po yung trabaho niya po na talagang pagandahin pa yung ekonomiya natin. Oo. Isa pong malaking bagay Napakaganda. po yan. Hindi lang po yung mga banyagang na-attract, but pati na rin po yung mga diaspora po natin. Oo, yung mga diaspora natin Yes, na opo. nai-integrate natin lahat. Yes, opo. In fact, marami ang tumulig sa noon sa mga pagbabiyahe ni Presidente Bongbong Marcos. Inuna niya itong mga Southeast Asian countries at binisita niya agad ang Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. And then, hindi nila nakita kung ano ang kabutihan nito. Naalala mo, Secretary, dati yung meron tayong tinatawag na RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, na kung saan, after ng ma-ratify ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ay binisita niya itong mga bansa na ito. Nag-increase yung ating export sa kanila. In fact, sa Malaysia mismo, 37% yung increase nila. Yung napakalaki, biglang nag-jump. Mismo ang Vietnam, na hindi naman natin traditionally trading partner, nag-increase sila ng 17% last year. Wow. At yung ibang bansa ay dati na meron, pero nag-increase pa rin. Kaya meron tayong isang presidente na talagang napakahusay, napakaganda ng kanyang hangarin kung paano na papaunlad ang ating ekonomiya. Swerte po tayo. Siya yung Oo nga pinaka number one salesman natin. Oo nga eh. At although yung sinasabi ng mga ibang critics na hindi daw natin na-achieve yung 6.1 growth ng GDP nitong nakaraang taon, pero yung 5.8, napakalaki pa rin. And in fact, it is still the highest in Southeast Asia and one of the highest in Asia. Dapat talaga na-achieve natin yung 6.1 GDP kung hindi lamang doon sa dalawang dilubyong calamities na inabot natin. Marami pong global factors eh. Oo, Kaya, marami dyan pa rin- talaga. Dyan pa rin po yung Ukraine. Yung Ukraine, ang laki Ito na sa epekto Middle niya East, sa atin. Oo. medyo- Ang hindi nila alam na ang majority ng ating mga ginagamit na mga fertilizers ay nanggagaling sa Ukraine. Kaya yung farm inputs ay talagang lumaki din. Dahil yung nanggagaling naman sa Brazil, medyo mas mahal compared doon sa dati na nakukuha natin sa Ukraine. Kaya malaking epekto niya yung mga external factors. Yung sinasabi po nilang And global still, headwinds, yeah. Yes, and still we were able to achieve 5.8. 5.8. So, diba? tsaka pinakamabilis po yata. Oo, pinakamabilis. From the time na nagkaroon ng COVID. Yeah. At saka sa In region just a po. matter of 1.5 years, naibangon agad ni Presidente yung ating ekonomiya.
Palibasa, yung mga budget natin, kagaya dito sa DOH, ang sinasabi nga nila, bakit daw maliit yung sa DOH? Wala naman nung formalin na kasama dyan. Yeah. Kaya ganon. So, I think si Presidente na rin po nagsasabi na parang it's never enough. Kaya nakita po natin tuloy-tuloy yung trabaho niya. Oo, Kasi po talagang, yun naman po talagang mentality ng mga tao. Kahit, Oo, yun nga. kahit naging 10% po yan, sabi bakit hindi 11? Pero ako ay masaya-masaya and I'm very satisfied of the performance of President Bongbong Marcos. Na it's not only that he is a friend and he is my political ally, but because nakikita talaga natin No, pinaka-exciting yung ginagawa niyo, Sek, kasi yung poverty, di ba? Oo. I mean, Ay, napakaganda ng resulta natin dyan. one-digit na poverty Oo, rate by that time na matapos single yun. digit na ano. Pambihira yun. I mean, kung magawa niyo po And yun. we will be able to achieve it. Yes. You know why? Because when President Bongbong Marcos took the helm of our country, ang poverty incidence rate noon ay 18%. Noong June of last year ay bumaba ito ng 15%. And itong December, wala pa kaming final data but I have an estimate of around 13%. Wow. So in Congratulations. just a matter of 2 years ay naibaba natin yan ng 5%, no? And I'm confident that by the end of this term, yung single digit na yan ng 9% ay ma-achieve natin. Alam mo kung bakit? Bakit po, Sir? Ang daming trabaho ngayon. Opo. Talagang inopen up ni Presidente Bongbong ang ekonomiya. In fact, yung ating employment rate napakataas. The highest in 20 years, 96.1%. At kung mapupunan ninyo, pag nagpasyal kayo sa mga mall, kahit sa mga mall sa mga probinsya, punong-puno. Pag nagpasyal kayo sa mga fast food, mga Jollibee, McDonald's, lahat yan, punong-puno. Not only on weekends, but even ordinary days. Kasi ako nag-obserba ako Because that's my job to assess the situation. Tutulong po kami sa inyo sa QCFO. Yes, At napakalaking palagay ko po tulong kasi yan. maraming overseas Filipinos po na talagang gusto rin tumulong po Oo, sa mga kamag-anak nila, mag-coordinate kababayan tayo. nila. Oo, para let us work as one government. Opo. Kagaya ng kabilin-bilinan na ating Pangulo. One government approach. Yes, sir. We'll be your partner. Oo. We'll be glad to be your partner also. Bago po tayo magtapos ay may iba pa kayong gustong mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa abroad, tungkol dito sa inyong mga ginagawa ng CFO. Well, una po sa lahat, papasalamat kami sa inyo, Sir Clary, sa opportunity na ito may paliwanag at saka po ma-introduce sa kanila kung ano po yung CFO. Marami po kami mga programa for the Filipino diaspora para po sila makakonect dito po sa Philippines, economically, politically, at culturally. Marami po mga programa, inaanyayahan ko po sila pumunta sa website po ng CFO, yung cfo.com.ph, para malaman niyo po kung saan kayo mas bagay tumulong. Whether po sa mga hometowns ninyo to our Balink Bayan program, or gusto niyo pong ipadala yung mga anak ninyo for an immersion program dito sa Philippines or our U-League program, or sa iba pa po, nabanggit po ni Saklari kanina yung mga disasters, yung mga donations, meron po kaming link appeal program para po dyan. Marami pong mga programang ino-offer po ang CFO at nakikipag-partner po kami sa mga ibang agencies para po ma-amplify po yung ginagawa rin namin at matulungan po sila not only in realizing our mission but yung mission po ng buong Marcos government. Maraming salamat sa inyong oras na ibinigay sa ating mga kababayan at sa pagpaliwanag ng ginagawa ng Commission on Overseas Filipinos or Commission on Filipino Overseas. At napakaganda ng inyong mga pinaluwanag. At tayo ay mag-iimbita muli sa inyo upang ang ating mga programa pa sa ating mga kababayan ay mabigyan pa natin ng paliwanag at lunas. Maraming salamat, Thank you rin po. Secretary Daddy. I look forward to our partnership po. Okay. Maraming salamat. Okay. At sa aking pagbabalik ay hahandugan naman namin kayo ng isang awitin. At tayo ay magkakaroon ng musical portion. Maraming salamat at abangan at magbabalik pa ang Larigadon Live!
Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Pasko, kaming lahat ay nagtrabaho upang pag-aralan ito. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Tutukan ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-ulat. Hatid ng buong Presidential Communications Office. Ako si Sheila Salaysay para sa Balitang Pambansa. Lunes hanggang Biyernes. At masusubaybayan sa lahat ng himpilan ng TV at radyo at digital portals sa buong Presidential Communications Office. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Gayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV.
buhay ko. Dulot ko sa'yo buong puso ko. Pakinggan mo, hayang ako'y magtapat sa'yo. Aking minamahal, lagi kong dasal, bawat isip at bawat pintig ng puso mo'y akin. Bawat pintig ng puso mo'y akin. Tanging pangarap ko'y ang sabihin mo, ako'y mahal mo. Buhay ng buhay ko, alay ko sa'yo, buong puso ko. Awit, pakinggan mo, hayang ako'y magtapat sa'yo. Aking minamahal, lagi kong dasal, bawat isip at bawat pintig ng puso mo'y akin. Bawat pintig ng puso mo'y akin. Tanging pangarap ko'y ang sabihin mo, ako'y mahal mo. O giliw ko. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay dito sa Larry Gadon Live. At sa susunod na linggo, Biyernes, alas 11 ng umaga ay muli nating matutunghayan ang Larry Gadon Live. Kaya abangan ang pagbabalik sa Biyernes, alas 11 ng Larry Gadon Live. Maraming salamat. Mga kababayan, samahan niyo ulit ako sa pagnunood at natalakay ng lahat ng issue sa ating bayan. Maraming salamat at Happy New Year! Manigong bagong taon! Bawat pintig ng puso mo'y akin. Tanging pangarap ko, ang sabihin mo, ako'y mahal mo.